ating pong pag-uusapan ngayon o yung mensahe ngayon is all about the old path. Ito po yung binabanggit dito sa ating text na binasa. Nasabi rito, "Thus saith the Lord, stand ye in the ways, and see and ask for the old path." So ito pong text na ito ay dating nangaral na rin ako more than 2 years ago. O 2017, 3 years na, mahigit. Okay. Pero iba naman po yung approach doon kasi ang tinalakay ko rin doon, patungkol po rin dito, pero alam ko yung mga main division noon is the portrait or the picture of the old way, the prescription of the old way, and the promise of the old way. Yan po yung tinalakay ko noon. So, iba naman po ngayon, do ito pa rin yung text. Alam mo, pag pinag-usapan po yung old path dito, ito po ay may kinalaman doon sa kalooban ng Diyos. Yan, lahat po ng kalooban ng Diyos, ayan po yung tamang daan na dapat nating lakaran. Ganon din po ay patungkol din po sa katuruan ng banal na kasulatan. Ayan po, na kung ano man yung tinuturo ng banal na kasulatan, ito rin po yung masasabing old path na dapat nating lakaran. Kaya lagi pong kiniklaim natin na yung salita ng Diyos, yun po yung pamantayan ng ating pamumuhay. Though ito yung napakaluma na. Pero yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan na atin pong tignan at tunghayan. Atin pong itong tanungin, ipagtanong kung saan ba yan. Alam niyo po, nasabi po ng Panginoon ito doon sa mga Israelites sapagkat nakikita niya na mali yung kanilang mga nilalakaran. Mali yung landas na kanilang tinutuntun. Okay? Sabi nga rito sa verse 17, "Also I set watchmen over you." Ano bang gawain ng mga watchmen? Ito po yung ituturo sa kanila yung tamang landas, tamang daan na dapat nilang lakaran. Ito po yung lumang daan. Okay, na itinuturo ng banal na kasulatan o naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero ano ang sabi rito? Sabi nga rito, saying, "Hearken to the sound of the trumpet." But they said, "We will not hearken." So ibig sabihin, gumagawa sila ng sarili nilang daan na siya yung kanilang nilalakaran. Okay, ito yung mga makabagong daan. Mga kaparaanan ng tao at hindi yung kaparaanan ng Diyos. Katuruan ng tao at hindi ang katuruan ng Diyos. Kalooban ng tao at hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya pag sinabing old path, ito po yung God's way and not man's way. So, hindi po kaila sa atin ngayon pagdating po sa kaligtasan. Arami pong daan yan eh. May kaparaanan o may daan ang Diyos na tinuturo sa banal na kasulatan. Meron din kaparaanan ang tao. Okay. At pag ang napulot, napakinggan at pinaniwalaan ng isang tao ay yung bago na daan patungo sa Diyos, ay hindi siya nakakasiguradong magkakaroon ng kaligtasan. Sapagkat iisa lang yung daan patungo sa kaligtasan. Ganon na rin sa pamumuhay natin bilang mga tao. Merong iba't ibang daan yan. Merong kaparaanan ang Diyos kung paano mamuhay ang mga mananampalataya na magkaroon sila ng pamumuhay na matuwid. Pamumuhay na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Isang pamumuhay na may kabanalan. Isang pamumuhay na malinis. Pero may mga tinuturo rin ang sanlibutan na uri ng pamumuhay o paraan ng pamumuhay. Yan, katuruan na yan yung kaparaanan o daan taliwas sa itinuturo ng banal na kasulatan.
Kaya gano'n na lamang yung paalala sa atin ng ating Panginoon, tayo bilang mga mananampalataya niya. We are to look at the old path. At kung kulang tayo ng kaalaman, ay we have to ask for that old path. Hindi po masama ang magtanong. Okay. Ano ba yung lumang kaparaanan? Yung awit kanina, the old-fashioned way. Wow. Tayo naligtas, namumuhay tayo. Sa old-fashioned way, tayo ay nagsasamba. Sa old-fashioned way, ginagamit natin old-fashioned Bible or old-fashioned book. Lahat po ay old. Lahat po kasi ng mga bago ngayon ay hindi sigurado. Ayan, kagaya niyan, halimbawa, ikaw ay naglalakad sa isang lugar. Okay. At gusto mo makarating sa pupuntahan mo, unang-una natitignan mo ay kung ano ba yung talagang madalas daanan ng tao. Paano ba makikilala yung madalas daanan ng tao? Okay. Kung pag trail lang yan na hindi simentado, mapapansin mo yan ay may uka na dahil sa tagal ng nilalakaran. Lumalalim na yan. Do may mga bago minsan, pero hindi ka nakakasigurado. Kung alam mo yung nilalakaran mo, ayun talaga yung bagamat luma na, pero talagang matagal ng nilalakaran, confident ka na dadalhin ka doon sa iyong patutunguhan. Dahil yan ay tried and tested na. Kasi matagal na Yan yung lumang daan. Okay, na dating ginagamit na. At ganon din, gusto natin makarating sa langit. Mahalaga na yun pong lumang daan ang atin pong tahakin. Gusto rin natin mamuhay ng maayos, kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Yun din pong katuruan na nagmumula sa lumang daan. Yun po yung banal na kasulatan. Yun din po yung ating tatahakin at tutuntunin. Upang sa ganon, makapamuhay tayo ng naaayon sa sakdal na kalooban ng Diyos. The old path is the perfect path that God designed for believers to walk on. Ibig sabihin, perfect path na talagang akmang-akma para sa bawat mananampalataya ng ating Panginoon. Kung yan ay perfect path, huwag na tayong maghanap pa ng ibang daan. Huwag na tayong mangarap pa ng ibang daan. Sasabihin, nawa, mayroon pang iba. Okay. So, madalas ngayon, sa sanlibutan, nahihilig yung mga tao sa bago. Maging sa atin minsan, pag may mga bagong katuruan, may mga tumatangkilik. Pero, lagi ko nga paalala, pag yan ay bagong katuruan, hindi yan totoo. Ililihis tayo ng landas, ilalayo tayo ng landas sapagkat hindi na yan yung katuruang luma na naririnig natin mula sa salita ng ating Panginoon. May mga pagkakataon na naglipanan na yung social gospel, prosperity gospel. Okay? So maraming nadadaya kasi nga prosperity. Wow, gustong yumaman Pero hindi naman nakukuha yung kaligtasan sa pamamagitan ng pagyaman. Wala rin kinalaman ang kayamanan sa pagliligtas ng ating Panginoon. Kasi kung may kinalaman ang kayamanan, sana binayaran na lang ng Panginoon ng kanyang pera. Sa kanya naman yung sanlibutan Pero hindi po material na bagay ang ipinambayad sa ating kaligtasan. Yan po yung banal na dugo. Pag sinabing banal, hindi pa material po yan. Okay, banal na dugo ng ating Panginoon. Pagdating din sa pamumuhay, nadidiktahan na yung pamumuhay ng mga mananampalataya ngayon ng makabagong mga kaparaanan. Dala ng mga bagong mga gadgets na nagsisilabasan ngayon. So, hindi naman po masama yung may mga gadgets. Huwag lang ito yung magdikta sa buhay natin. Huwag lang po ito yung magiging pamantayan natin
O hindi lang po ito yung talagang magsasabi kung ano yung dapat nating gawin. Baka darating ang araw, wala nang magtipon sa bahay-sambahan ng Panginoon. Kasi sasabihin, pwede naman pala yung live streaming. Di doon na lang tayo. Okay, so makabago. Yan. So hindi na tayo nung panahon ng Stone Age. Wow, may mga ganyang kaparaan o mga pangangatuwiran ngayon ang tao. Pero alam nyo, ang Biblia rin naman ay hindi naluluma. It is the most advanced book. Though it is the most old o the oldest book na atin pong matutunghayan sa ating kapanahunan, yet it is still the most advanced book na atin pong mababasa. Ibig sabihin, yung mga bagay na hindi pa nangyayari ay nakatala na rito. Yung mga bagay na mangyayari pa lang unang nangyayari, nauna nang natala rito, matagal ng panahon. Kaya nga po, kung meron na tayong batayan ng ating mamumuhay, hindi po yung mga makabagong mga landasin o daan. Bagkus manatili tayo doon sa lumang daan. What makes the old path to be attractive for believers to walk on? Ibig sabihin, ano ba ang mag-a-attract sa atin na taglay nitong lumang daan upang doon tayo lumakad? Kasi ang daan minsan nakaka-attract din eh. Okay, lalo na pag bago. Ay bago, dito nga muna tayo. Ito yung ating sundan. Tingnan lang natin. Pero yan po ay out of curiosity lang. Okay, tama po ba? So, di bali na pagdamit yan. Okay, talagang gustong-gusto natin bago. Pero pinag-usapan po rito daan. Minsan akala mo yung daan na bago, makakarating ka sa iyong patutunguhan. Yun pala, pagdating sa dulo, putol. Hindi pa tapos. Alam mo, bago. Yan, dadaan ka pa rin sa mga detours para makarating ka sa pupuntahan mo. Yun pala, napalayo ka pa. Okay. So, ayan po yung mga kwan dyan, no? So, ano ngayon yung mga meron itong daan na ito para maging attractive sa atin? Ibig sabihin, pag na-attract tayo, doon tayo. Tama po ba? Okay. So, hindi pwedeng na-attract ka na, hindi ka pa pupunta roon. Okay, so following are several qualities that makes the old path attractive for believers to walk on. Ano pa yung mga qualities nitong old path na ito na naging dahilan or sanhi upang tayo ay ma-attract? Una-una, first quality is that it is a straight path for us. Yung sinasabi rito, where is the good way? So, binabanggit dito, isa yung quality niyan. Lumang daan na yan is good way or straight way. Kasi ito pong old na ito, yan nga po, sinasabi yan po yung upright, yung good, true, correct, the proper, the worthy. Yan po yung synonyms ng salitang good, good way. Na kung saan masasabi rin na straight path or straight way. Sa Tagalog, matuwid or tama na landasin, totoo. Okay. So, good way. Yan. O kaya straight path for us. Ayaw natin yung masamang daan. Gusto natin yung mabuting daan. Ayaw natin yung maruming daan. Yan. Gusto natin yung malinis na daan. At yan po yung quality ng old path. Sinasabing good. Okay. So, kung tayo ay lalakad dito sa straight way na ito na sinasabi ng banal na kasulatan, ano po ang mangyayari sa atin? Una-una po is that we will never be misled. Ano po yung misled? Okay, na ibig sabihin hindi tayo mawawala. Okay. So, may mga daan ba na
kung saan pag yan ay tinuntun mo, nawawala ka? Okay. Meron tayong tinatawag sa mga gadgets natin ngayon na Waze. Gumagamit ba kayo ng Waze? Lalo na pagka kayo ay nagbibiyahe, pupunta sa isang lugar na hindi nyo kabisado. Ito sa Psalms 32 verse 8. Sabi po ng I will instruct thee and teach thee. And the way which thou shalt go, I will guide thee with mine eye. Alam po, ito po yung sinasabi ng lumang daan. Ituturo ko sa iyo. Yan. Ililid kita doon sa daan na dapat mong tahakin. Ito po yung sinasabi ng lumang daan. Na yung sinasabi niya ay ito po yung sigurado tayo na hindi po tayo mawawala. Kahit kailan. Dahil siya yung nagsasabi ng totoo sa atin. Okay. We will never be misled. We will never be endangered. Ano ba yung endangered? Yung ano bagang danger. Ano ba yung danger? Kapahamakan ba yun? Panganib. Hindi tayo mga nganib. Kung yung lumang daan, yung ating tatahakin. Why? Because a straight path, a good path, the true path. Kailan tayo mga nganib kung nandun sa tamang daan at totoong daan? Okay. Ang merong kapahamakan ay doon sa mga hindi tested na daan na pwede nating ikapahamak. Ang Biblia po, salita ng Diyos, ang kaparaanan ng Diyos, ay kailanman hindi tayo ilalagay sa panganib. Kundi nandoon po yung safety ng bawat isa sa atin. Natatahak doon sa landas, doon sa lumang landasin na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po kahit man may mga bagong daan dyan, huwag po natin susubukang lumakad yan. Dahil dadalhin lang tayo doon sa kung saan tayo ay mga nganib. Kaya nga po yung mga napariwara, doon sa tumataak sa mga makabagong daan ngayon, sila po ay papunta doon sa panganib at kapahamakan. Okay? Kasama na doon sa mga nangunguna sa kanila. Sabi nga ng banal na kasulatan, they shall both fall into the ditch. Ano yung ditch? Sa hukay. Pareha silang mahuhulog doon sa hukay. Kasi yung naglilid, nagtuturo ng mga bagong katuruan ay yun din yung kanyang punta. At dadalhin din siya doon sa kanyang patutunguhan na kung saan andun yung panganib at kapahamakan. Pero yung banal na kasulatan, ang kaparaanan ng Diyos ay andoon po yung safety ng bawat isa sa atin na lumalakad dito. Wow. Kasi nga, itong landas na ito ay sinasabing good or straight path na para sa ating na dapat nating lakaran. So it will never be misled. We will never be endangered. And we will never be stumbled. Maging sa dapa natin. Tama ba yung dapa ba yung Istanbul? Matatalisod. Kailanman hindi tayo matatalisod doon sa tamang landasin. Kasi yan po ay malinis. Oh. Sabihin po ay makakalakad tayo ng panatag. Makakalakad tayo ng may confidence. Na wala tayong dapat alalahanin, na wala tayong dapat na kinatatakutan. Kasi safe tayo dito sa landasin na ito. Wow. Kaya sabi nga, nasa mabuti kang kamay. Kaninong kamay? Nasa kamay ng Panginoon tayo. Wow. Okay. Pero kung nasa kamay ka ng tao, ay ultimo yung tao na pinagtitiwalaan mo kung ano mang katuruan niya yan, ni hindi niya
mailagay yung sarili niya sa safety, ay lalo na yung mga sumusunod dyan. Minsan marami ngayon dyan, naglilipa na rito sa ating paligid. May mga bagong katuruan, bagong kaparaanan, bagong landasin na gusto rin natahakin ng mga tao. Sila pa yung sikat. Sila pa yung tanyag. Sila yung kilala. At marami ang mga tagasunod nila. Sabayan din sinasabi ng banal na kasulatan na itong mga false prophet. Ang false prophets or false teachers ay dala-dala nila yung makabago ng mga katuruan. Gumagamit sila kuno ng banal na kasulatan pero meron silang katuruan na hindi talaga galing sa banal na kasulatan patungkol sa kaligtasan, lalong-lalo na. Okay. So meron dyan iba, basta sila raw ay gumagawa ng miracle. Pag gumagawa sila ng miracle, sila raw yung totoo. Okay, hindi ko malaman kung bakit, ano ba ang magagawa nila o makakakayahan nila gumawa ng miracle. Yan. Pero madalas nababanggit nila yan. Kaya nga meron dyan, Miracle Church. Hindi ko alam kung ano yung mga miracle na binabanggit nila. Okay. So, meron ding iba. Minsan sa panaginip, tinuturo kung ano yung panaginip. Lahat na lang ng mga panaginip nila merong kahulugan. Saan nanggaling yung kahulugan nila? Hindi sa banal na kasulatan dahil wala tayong makita sa banal na kasulatan na magiging kahulugan ng ating mga panalangin. Pero yan po, pagdating na kanil pagtitipon-tipon, mayroong tatayo. O nung isang araw na naginip ako, ganito, ganito. Ano bang ibig sabihin yan? Ay ganito, meron lang gustong iparating sa inyo na minsaya ang Panginoon. Okay, so totoo lang, ang mga panaginip nung panahon na hindi pa natatapos ang Biblia. Isa pong paraan ito upang iparating ng Diyos yung kanyang mensahe sa tao. Kaya nga may mga panaginip yan noon na kung saan yun nga po, na isulat dito. Pero sa ngayon, tapos na po yan. Tapos na ang Biblia. Ibig sabihin, anuman yung mga mensahe ng Panginoon para sa atin, ay nandito na lahat yan. Huwag na nating bigyan pa ng kahulugan yung mga panaginip natin. Okay, kasi nga, hindi rin naman natin mabibigyan ng talagang katuturan yan. Okay. So, bari, napanaginipan yung matagal ng patay na tao ay buhay na buhay sa harapan mo sa panaginip mo. Yan. Ano ang katuturan yan? Ano ang ibig sabihin yan? Wala. O kaya nanaginip ka na ikaw ay lumilipad. May mga panaginip ka naman na gusto mong tumakbo, hindi ka makatakbo. Okay. So lahat lang naman yan, walang katuturan yan. Panaginip lang yan. Tapos na ang Biblia. Ito, nandito na yung mensahe ng Panginoon sa atin. Ito yung basahin natin, ito yung sundin natin. At ito yung tamang daan na dapat nating tuntunin. Na kung saan hindi tayo mawawala, hindi tayo manganib at hindi tayo madadapa. Second quality that makes the old path attractive for believers to walk on is that it is a suited path for us. Ano ba yung suited? Yung akma. Tama po ba? Akma, ibig sabihin, pag sinuot mo yung halimbawa, may bago kang damit binili. Anong gagawin mo? Doon pa nga lang sa bilihan ngayon dapat itry mo muna kung yan ba ay aakma sa'yo. Kasi baka yan ay hindi naman magkasya. O kaya lawlaw naman. Okay, dapat yung talagang akmang-akma lang sa'yo. Okay, yun nga lang, pagka bumili ka ngayon sa SM, bawal. Bawal po yung nagsusukat. Okay, kaya nga, hindi mo ngayon sigurado yung bibilhin mo kung talaga bang akmang-akma sa'yo. Kahit yung size mo minsan kasi bilhin mo, meron din kasing malalaking size. O meron din naman undersize minsan. Bakit ganyan? Medium naman ako, bakit itong binili ko medium hindi magkasya sa akin? Kasi minsan hindi pare-paras yung mga sizes Kahit medium yan. Okay. Medium ka. Pero bakit hindi magkasya?
Yan. Okay, so pero ito po yung daan na suited, akmang-akma sa atin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Lalo na sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Ito po yung dapat, itong lumang daan, ang banal na kasulatan, ang katuruan nito, at wala nang iba pa. Ito po yung bagay na bagay para sa ating pamumuhay na matuwid, pamumuhay na may kabanalan, na kung saan hindi niya tayo ilalayo sa pamumuhay na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya sabi niya rito, walk therein. Wow, bakit ba sinasabi ng Panginoon, walk therein? Kasi yan po yung akma para sa atin. Hindi po sasabihin ng Panginoon na lakaran natin yan, tuntunin natin yan kung hindi po yung talagang akma na ating lakaran. Pero dahil po sinasabi po ng Panginoon, isipin po natin that is the path that is suited for us na kung saan dapat nating lakaran. Okay. It is suited for us where we should stay or settle. Ibig sabihin na suited, nandiyan ka na, mag-settle ka na dyan. Huwag mo nang iiwanan yan. Pagkakataon pa rin na may mga naririnig ako mananampalataya sila ng Panginoon, naniniwala sila sa Biblia. But, most of the times, umaalis sila sa katuruan ng Panginoon. Sinusunod nila yung kanilang karunungan at kaalaman. O kaya, sumusunod sila sa payo ng mga tao na alam nila na mga marurunong at magagaling. Wow. Pag sinabing, diyan ka na, stay put. Yan na nga yung suited sa iyo eh. Bakit mo pa aalisan? Bakit mo pa lalayuan? Kasi sa oras na layuan natin yan, ibig din sabihin, ang buhay na meron tayo ay hindi na naaayon sa kalooban ng Diyos. Naniniwala ba kayo roon? Okay? Maging maayos lang yung pamumuhay natin, maging maaayon lang sa kalooban ng Diyos habang nandoon tayo. Sinusunod natin yung katuruan ng banal na kasulatan. Pero once na lumabas tayo rito, hindi na po pwedeng sabihin na maayos yung ating buhay. Iba po yung pamantayan ng buhay na nasa labas ng salita ng Diyos. Doon sa buhay na alinsunod sa salita ng ating Panginoon. Malaking pagkakaiba po yan. Kasi yung buhay po na hindi alinsunod sa salita ng Diyos, masasabi po yan po yung buhay na makasanlibutan. Pero yung buhay po alinsunod sa salita ng Diyos, ito po yung buhay. Buhay espiritual, buhay na may kabanalan, buhay na matuwid, na nais ng Panginoon na dapat nating tahakin. It is a suited path for us where we should settle or stay. Second, it is a suited path for us where we should teach to others. Yan po yung suited sa atin. Pero meron din po tayong responsibilidad na yun din yung ituro natin sa iba. Tama po ba? Okay. Nalaman mo yung tamang daan, yung matuwid na daan, yan na ngayon yung ay yung tinatahak. Pero meron kang responsibilidad na yan ay ituro rin sa iba. Tingnan niyo po sa Psalms 51:13. Ang sabi po rito, then will I teach transgressors thy way. Okay? And sinners shall be converted unto thee. Nalaman natin, itong lumang daan na ito, ng ating kaligtasan, hindi po dapat nasarilinin natin yan. Masaya ka na, dahil nandoon ka sa daan ng kaligtasan. Masaya ka na,
Kasi alam mo, ikaw ay ligtas. Pero, meron kang tungkulin. Kagaya nga ni Haring David. Nalaman niya itong daan ng ating Panginoon. Daan patungo sa kanyang kaharian. So, anong sinabi niya? Then, I will teach. Yan po yung sinasabi niya dyan, no? Okay, so, transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Ito niyo si Haring David na talagang yung isip niya, hindi lang po kontento na siya, naligtas siya. Nakilala niya ang Panginoon, nalaman niya ang tamang daan. Yun yung dating daan. Iniisip din niya yung mga tao na hindi pa nakakatunghay doon sa tamang daan. Ito yung lumang daan. At yung ngayong sinabi niya, ituturo ko rin sa kanila. Wow. Kaya nga yung ating kaligtasan na nakatamo doon sa lumang kaparaanan ng Diyos, ay ito po ay karapat-dapat lamang din na ating ibahagi o ituro sa iba. So at ginagawa natin yan sa pamagitan ng soul winning. Kaya nga yung mga una-una na nakaalam nito, kung bakit nalaman natin, dahil tinuro rin sa atin yan. Okay? Pero marami pa rin mga susunod sa atin, marami pa dyan mga tao hindi na rin nakakaalam na kailangan din ituro rin natin sa kanila. Sapagkat sa katotohanan, marami rin nagtuturo ng maling daan. Wala sa banal na kasulatan na nagsasabi o sinasabi ng Panginoon na itong mga hindi nakakalam ay ituro rin nila yung maling daan, pero tinuturo nila yan. Wala silang sinusunod na salita o sino man, basta itinuturo nila kung ano yung daan na alam nila kahit yan po yung maling daan. Pero tayo po bilang mga mananampalataya ng Diyos na nakaalam ng tamang daan o yung lumang daan, ay inuutosan po na ituro natin sa iba yan para malaman din nila kung ano ba yung tamang daan na yan, yung daan patungo sa ating Panginoon. Dapat hindi po tayo nagpapabayan ito. Dapat po talaga yan po yung nasa puso natin. Nasa tuwing magkakaroon tayo ng pagkakataon na ibahagi o ituro yung daan ng kaligtasan na nagmumula sa banal na kasulatan, ay huwag tayong mag-atubili. Huwag tayong magdalawang isip. O huwag nating palampasin yung pagkakataon na yan. We should teach others also. Kagaya ng nasa isip o puso ni David. Talaga, yan po yung nasa puso niya. Ang ituro rin doon sa mga hindi pa mananampalataya, yung kaparaanan ng Diyos. Kasi kung walang magtuturo sa kanila, paano nila malalaman itong tamang daan na ito, itong lumang daan, patungo sa kaharian ng Diyos? Malalaman kaya nila yan kung walang magtuturo sa kanila? Hindi po. At sa kamay natin, nandun sa atin yung pribilehiyo na ituro sa kanila ito. Kaya anin mo yung pribilehiyo kung hindi mo man sasamantalahin. Nabigyan ka ng pribilehiyo, ay samantalahin mo yung pribilehiyo na yan. Yung ibahagi, yung lumang daan doon sa mga hindi pa nakakaalam. So where we should stay or settle, which we should teach to others, and how we should lead others. Hindi lang ituro natin sila, kundi i-lead din natin sila. Okay? Kasi nga, iba yung pagtuturo, iba pa yung pag-lead. Na ituro mo sila sa yung tamang landas, tamang kaligtasan, pero i-lead mo rin sila doon sa tamang church, na kung saan sila ay lalago, saan sila ay maging kagamit-gamit din para sa ating Panginoon. Okay? Hindi po naisin ng ating Panginoon na makakilala lang sila at malaman lang nila yung daan ng kaligtasan. Kundi,
sila rin po dapat ay lumago para balang araw ay magamit din sila na tagapagbahagi rin ng kaligtasan na itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya ganyan na lang po yung pagpapaalala ng Panginoon kung gaano kahalaga yung sinasabi nating discipleship. Na yung mga bagong mananampalataya, kailangan ma-Bible studyan, maturuan, ma-disciple. Purpose niyan, upang sila ay lumago. At matutunan din nila kung ano man yung kanilang mga responsibilidad bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Hindi po sapat lang na alam nila na sila ay ligtas. Kundi dapat malaman din nila na sila ay pwedeng magamit ng Panginoon para sa ikasusulong ng kanyang gawain sa sanlibutan na ito. It is suited path for us where we should walk or where we should stay or settle, which we should teach others, and where we should lead others. And third quality that makes the old path attractive for believers to walk on. Not only it is a straight path for us, it is a suited path for us, but it is a serene path for us. Yung pong sinasabi rito, and ye shall find rest for your soul. Yung serene po, yung mapayapa. Andoon sa iyo yung kapayapaan. Okay. Kung doon ka lalakad sa lumang daan na yan, wala kang dapat ikabahala, wala ka dapat ikataot. Okay. So, kundi ikaw po ay makakalakad dyan ng payapa. So ito po ay nung lumabas po yung mga Israelites mula sa Egypt. Papansin po natin dito po sa Exodus 13. Tunghayan lang po natin itong Exodus 13. Isa pong example ito na matutunghayan natin dito sa banal na kasulatan. Okay. Meron po sinasabi rito sa verse 17 and 18. Ito pang sinasabi ng banal na kasulatan. And it shall come to pass, when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. Malapit ha? Okay. For God said, lest peradventure the people repent, when they see war, and they return to Egypt. But God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea. And the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt. So sa halip na idaan sila doon sa malapit na daan, shortcut kung tawagin, idinaan sila sa malayo. Okay? So, ano bang purpose ng ating bakit nanaisin pa ng Panginoon doon sila sa malayo dadaan? Kasi nga, gusto ng Panginoon na makapaglakbay sila ng tahimik. Kasi doon sa shortcut, maraming mga digmaan silang mga kakaharapin. Ayan. So maganda ba yung digmaan? Kaguluan yan. Tama po ba? Okay. So, kaya nga, ang pinili po ng Panginoon na daanan nila, ito po yung lungkat. Pero, iyan po yung daan na kung saan ay meron silang kapayapaan. Wow. So, ibig sabihin po, may kapayapaan because it is free from hassles. So, alam naman natin, may mga pinagdaanan din sila na parabagang mga, yung hassles. Ano ba yung hassle? Mga problema. Ayan. May mga problema rin silang pinagdaanan. Pero ang Panginoon din naman ang siyang nag-aalis o nagbibigay ng solusyon sa mga problema nilang pinagdaanan. Pero yun po, makita natin na talaga ang Panginoon
tinitingnan niya na yung landasin ng kanyang mga anak ay talagang nandoon sa kanila yung kapayapaan. Dahil yung buhay natin dito sa sanlibutan na ito, hindi naman maalis yung mga, minsan mga problema na yan, mga hassles, tinatawag natin, o ay mga conflicts. Yan po kasi ibig sabihin ng hassle, conflicts. Kagaya ng war na natunghayan natin dito sa ating binasa. Okay. May mga conflicts sa ating kalooban minsan, o kaya conflicts sa mga tao sa paligid natin. Okay. Pero, andoon na binibigyan tayo ng kapayapaan ng ating Panginoon. Yan po yung kagandahan kung nasa Panginoon tayo. At lumalakad tayo ayon sa salita ng ating Panginoon. At yun po talagang ang kapayapaan ang ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, nandiyan ka man, dumaranas ka man yan, kasi hindi naman talaga tinanggal ang Panginoon yan eh. Pero ang mahalaga dyan, pag diyan ka lalakad sa landasin ng ating Panginoon, andyan siya. Andyan siya na nag-aalis ng mga conflicts na yan o hassles sa iyong buhay. Darating man sila. Pero binibigyan niya yan ng solusyon. Upang sa ganun, hindi tayo ma-involve sa mga hassles na yan. O mga conflict. Oh. Okay, so, yung nakita natin dito, meron pa rin naman eh. Ano ang unang-unang naranasan nila? Andun sila sa gilid ng kalsada. Andyan na yung mga Israelites. Natakot na sila. Para bagang wala na silang kapayapaan. Pero panandalian lang yun. Okay. So doon, tinuturuan lang sila ng Panginoon na magtiwala sa ating Panginoon. Na pagkatapos ng takot nilang yun, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Kung paano sila iligtas at ilayo sa anumang kapahamakan. Anong ginawa niya? Bakit nakita yung kapangyarihan niya? Kasi ang Panginoon gumawa ng daan doon sa dagat. Hindi po gumawa ng tulay ang Panginoon. Okay. So, bagamat ang mga dagat ngayon pwede ng tulayan, kagaya niyan, yung Mindoro to o Batangas to Mindoro, mayroong mga plano yan ang gobyerno natin na magkaroon ng tulay dyan. O kaya yung Matnog to Allen, Samar, may mga plano na rin yan na lagyan ng tulay para tuloy-tuloy na yung sasakyan. Okay. Pero yung pong Red Sea, titignan po natin kung ang estimation po niyan, yung tinawiran nila, yun po yung sabi na natin doon sa bandang pinakamakipot ay 40 miles. 40 miles po. Meron na bang kalsada ay tulay na 40 miles? Ultimo Viaduct. Meron pong viaduct dito sa Expressway, North Expressway. Parang tulay din yan. Okay, pero wala pong ilog sa ilalim yan. Kung bakit itinaas nila yung kalsada, parang tulay, kasi nga laging binabaha doon. Pag panahon ng tag-ulan, makikita mo yung dadaan ka doon, puro tubig doon sa baba. So kaya nga ang ginawa nila ngayon, tinaas nila yan. Gumawa sila ng expressway. Para sa ganun, kung hindi kasi nila itatas, posibleng mabaha pa rin yun. Okay, so ganun ginawa nila. Pero yan po ay 6 kilometers lang. Maiksing dihamak kaysa sa 40 miles o 60 kilometers. Wow. Okay, pero gumawa po ang kalsada doon na kung saan doon po sila lumakad, tinawid yung Red Sea. Wow. At yung mga panganib sa kanila, yung mga kaaway nila, inalis ng Panginoon. Hindi hinayaan ng Panginoon na sila ay guluhin o kay saktan. Ganun po kung paano binibigyan tayo ng serenity ng lumang daan na binabanggit ng banal na kasulatan. Pag sinabi, you shall find rest for your souls. Talagang kapayapaan po ang meron ka kung nandoon ka sa daan ng ating Panginoon, itong lumang daan. Pero kung nandoon ka sa sarili mong daan,
makakaranas ka ng samot-saring mga kaguluhan na ayaw mong danasin. Itong mga Israelites, kaya sila ay pinaalalahanan ng Panginoon dahil, ayun, meron silang sariling daan, yun yung kanilang nilalakaran, kaya sa halip na sila ay pagpalain ng ating Panginoon, curse ang kanilang nararanasan. Nagpapadala na ang Panginoon sa kanila ng mga ngaral o watchmen para sila ay palalahanan, para sila ay turuan. Pero ano ang sabi ng Panginoon, ng banal na kasulatan? Sabi, we will not hear. Hindi sila nakikinig. Kaya mapalad yung mga nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod nito. Sapagkat nasa sa kanila yung kapayapaan na dulot ng pangako ng ating Panginoon dito. Not only free from hassles, but secondly, free from hurdles. Ano ba yung hurdles? Yun yung mga bagay na dapat nating laktawan. Okay, yan, yung pag sinabing hurdles, naalala ko yung may karera kasi, pag tawagin ay 110 meter hurdles. Iba rin yung 100 meter dash. Doon sa 110 meter hurdles. Yun, may mga lalaktawan silang ganyan. Habang tumatakbo sila, lalaktaw-laktaw na mga ganyan siguro kataas. Ayan. Yun yung mga hurdles. Okay. Na pinapahirapan yung kanilang pagtakbo. Okay. Na ganon din dito sa atin, yung ating landasin, pagka tinutuntun natin yung lumang daan o lumang landas na itinuturo ng banal na kasulatan, wala po tayong madadaanan ng mga hurdles dito. Because God cleared it for us. Bago pa man tayo dumating dyan, kiniklear na ng ating Panginoon. Ganyan dan po. Minsan, may mga Kristiyano na ang daming mga reklamo sa buhay, para bagang hirap na hirap, para bagang ang dami silang mga pinagdadaanan, mga hurdles sa buhay. Okay? Pero minsan, pagka yung tinitignan mo naman, marami sa kanila ang lumalakad sa kanilang sariling landasin, na hindi lumalakad sa landas ng ating Panginoon. Kaya nila na-experience yung iba't ibang mga hurdles because they are not in the old path, or they are not walking in the old path, but they are walking in their own ways of life. Ganyan po talaga kung sa sarili nating landasin tayo tatahak o lalakad. Minsan magrereklamo tayo, nagsisimba naman ako. Dapat naman ako, nagbibigay ako. Pero paano yung buhay mo? Talaga bang sinusunod mo yung daan? Tinatahak mo ba talaga yung daan na gusto ng Panginoon na tahakin mo? Itong lumang daan. O baka naman tumatahak ka rin, tinatahak mo rin yung sarili mong landasin. Kagaya nitong mga Israelites na ito. Kikinig lang ng salita ng Diyos sa bahay-sambahan, pero sarili pa rin niya ang kanyang sinusunod at hindi yung salita ng Diyos. Pag naka-experience ng mga hurdles sa buhay, mga ngatuwiran pa, akala mo walang masamang ginagawa. Alam niyo, gusto natin mapayapa yung ating buhay. Pangako pa yun ng Panginoon. Doon tayo sa lumang daan. Sabi rito, and ye shall find peace for your souls. Free from hassles, free from hurdles, and free from hazards. Panganib. O danger. Danger pa rin yan, no? Free. Ibig sabihin po, free. Malayo ka sa anumang danger. So, dito po sa Psalms 32, verse 8, meron pong talata rito na ating bubuksan. Doon nabuksan natin. Kaya sabi rito,
I will instruct thee, and teach thee, and the way which thou shalt go, I will guide thee with mine eye. Ano ibig sabihin yan? Okay. Pagka dito po tayo sa landas na kung saan itinuturo ng Panginoon sa atin, yun po yung ini-instruct niya sa atin, no? Doon niya tayo nililid. Sigurado po, ligtas tayo. Bakit po? Kasi andyan ang ating Panginoon na maglalayo sa atin sa anumang kapahamakan. At naranasan niya ng Israelites nung sila ay naglalakbay patungo doon sa Canaan. Do 40 years silang naglakbay. Pero nakita nila kung paano sila iningatan ng ating Panginoon. Nakita nila kung paano sila protektahan laban sa mga dangers or hazards na pwedeng pumuksak sa kanila. Doon maraming namatay. Pero yan po ay bunga ng kanilang kasalanan at pagsuway sa ating Panginoon. Hindi po yan dahil mali yung landas na kanilang dinaranas o nilalakaran. Bagkos yung kanilang pagsunod minsan sa kanilang kaparaanan. Yun po yung nagiging dahilan. Okay. Andyan na sila, lumalakad. Andyan ang Panginoon, sila ay ginagabayan sa kanilang paglakad. Pero ano pa rin ang gusto nila? Balik na kami roon. Bumalik. Ibig sabihin, gawin kung ano yung taliwas sa itinuturo ng banal na kasulatan. Eh, hindi na yung kalooban ng Diyos. Hindi na yung tinuturo ng banal na kasulatan. Dahil sa gusto nilang gumawa ng kanilang sariling landas, yun po yung dahilan kung bakit sila ay nangagkamatay doon sa disyerto o doon sa ilang na kung saan nilalakbayan nila. Yan ang dahilan kung bakit nagtagal sila ng 40 years. Dahil sa kanilang sariling landasin na gusto nilang tahakin. Gusto nilang ipilit. At hindi yung landasin na kung saan sila ay ginaguide ng ating Panginoon. Kaya po yun po yung nangyayari minsan, nakakaranas tayo ng kahirapan sa buhay. Do Kristiyano na tayo. Okay? Hindi po ibig sabihin, pag Kristiyano ka, wala ka ng mga pagdadaanan, ng mga problema sa buhay, nandyan pa rin. Pero ang mahalaga, kung dumadaan ka at tumatahak ka doon sa landasin ng ating Panginoon, yun yung lumang daan. Andyan ang Panginoon na mag-guide sa iyo upang mapagtagumpayan mo yung daan na yan. Pero kung wala ka sa kalooban ng Diyos, tumatahak ka doon sa iyong sariling landasin, puro failure ang iyong aabutin. Magulo. Maraming mga hadlang. Maraming mga balakid. Maraming mga panganib kang susuungin. Para ipakita lang ng Panginoon na yung landas mo ay mali. At hindi ka tumatahak doon sa landas na nais ng Panginoon na lakaran mo. Free from hassles. Tingnan niyo po, dito rin sa Exodus 14, balikan natin. Sa 13 and 14, okay, pagkatapos nandiyan na yung mga sundalo, dinala sila doon sa lungkat ng ating Panginoon, andun sila sa gilid ng dagat, wala silang masulingan, andyan naman yung army ng Egypt. Kala nila, katapusan na nila. Pero ano ang sabi rito? And Moses said unto the people, fear ye not. Huwag kayong matakot. Pag sinabing huwag kayong matakot, ano ibig sabihin yan? Kalma lang kayo. Tama po ba? Okay, kalma lang kayo. Okay. So, fear ye not, stand still. Yan, yung sinabing still. Okay, so ano ba? Huwag kayong magreklamo, huwag kayong matakot, huwag kayong mabahala. Okay. So, dyan lang kayo. Stay put kayo. Then, sabi rito, and see the salvation of the Lord. Which He will show you today, for the Egyptians whom ye have seen today,
Ye shall see them again no more forever. Wow. Biro nyo? Ginawa, kung bakit sila dinala doon dahil para hindi na sila matuntun pa ng mga Egyptians. Was na makatawid sila sa dagat. Yung dagat na yung nagiging harang nila. Okay. Tapos sabi rito, the Lord shall fight for you. Hindi yung sinabi, ye shall fight for yourselves. The Lord shall fight for you. Anong ikakabahala mo? Anong ikatatakot mo? Wow. Pag nandun ka sa landas ng Panginoon, dapat ganun po yung attitude natin. Andyan ang Panginoon, lalaban para sa akin. Andyan ang Panginoon, mag-iingat sa akin. Okay, so, ano ba ito? Kung saan na ito eh. Pwede bang mabura yung sand dito? Matanggal na lang? Hindi pwede, ano? Pwedeng mablock? Hindi rin. Kahit saan ako naroroon eh, kahit anong oras gustong mag-text sa akin eh. Text ng text eh. Nakakabwisit. Okay, so, yan po, the Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. Ganyan po yung magiging attitude natin. Lagi pag nandoon tayo sa landas ng Panginoon, the old path. Andoon sa atin yung kapayapaan dahil alam natin, kasama natin ang Panginoon sa ating paglalakbay. Na kung saan nandiyan na nag-iingat sa atin, nandiyan na siya po yung talagang tumitingin anuman yung ating mga kakailanganin. Porang sa ganun ay kanyang ipagkaloob sa atin. Yung bayan ng Israel, pagkatapos nila na tumawid doon sa Red Sea, hindi na nila pinoblema yung kanilang pagkain. Though may mga pagkakataon na naghahanap sila ng iba. But still, God continuously provided their needs. Nakapamuhay sila na hindi nila iniisip yung kanilang pagkain. Kahit hindi sila nagtatrabaho. So, payapa sila. Minsan, pagkain pa lang, yun po yung nagbibigay sa atin ng problema o nagbibigay sa atin na kaguluhan sa ating isip. Pero salamat, sabi ko nga, salamat tayo rito sa Mount Olives dito sa Chiranova. Hindi tayo ginutom ng Panginoon during the time of quarantine. Yung mga may trabaho, nakakatrabaho, nagiging advantage pa para sa kanila. Okay? Kasi si Brother Dan, kahit pumapasok sa bangko yan, dati, nung wala pang quarantine, nagko-commute siya, papasok at pauwi. Ngayon, hinahatid ka lang, sinusundo hindi naman. Sinusundo pa rin. Pero parang VIP ngayon, yung mga trabahador natin, sinusundot, hinahatid sa kanilang trabaho, ay sa kanilang tahanan. Pero nung wala pang quarantine, talagang nahirapan silang mag-commute. Yung iba, hindi na kailangan umalis ng bahay. Sa bahay na lang nagtatrabaho. Pero nung walang quarantine, araw-araw nagko-commute yan para makapagtrabaho at makauwi ng bahay. Pero hindi na kailangan umalis ng bahay. Ibig sabihin, nagiging nakabuti, nakabuti pa, no? Ayan, kahit sila Juliet nga, sa bahay na lang eh. Okay. Tapos, ano pang maganda ngayon kila Juliet? Binigyan sila kinabitan sila ng kuwan, nagpakabit sila ng internet, sagot ng kanilang pinagtatrabahuan. Pero mo yan, nag-count sila ng internet libre. Wala silang babayaran. Pero dati, nung wala pang quarantine, wala yan. Bira, lalo pang nakabuti. Kasi, nabawasan yung gastos. Hindi na kailangan mag-makeup ng mga babae o kaya magbihis ng mga maling damit. Kahit siguro punit-punit yung nasa ibaba nila. Ayan, si Brother Aaron, kahit nakabrief lang yan.
Oh, oh kasi dito lang naman nakikita eh. Hindi naman siya, maliban lang kung tatayo siya at ipapakita. Eh. Okay, so, meron mo yung ginawa ng Panginoon. Dito lalo natin nakita yung kabutihan ng ating Panginoon. Dati po problemahin pa yung paglalakbay, yung pagtatravel. Okay, so iniisip na ngayon yung traffic. Kaya 2 hours before ng pasok, minsan umaalis na yan. Kasi nga iniisip yung traffic eh. Pag uwi, ganun na naman. Anong oras kaya ako makarating ng bahay? Okay, so araw-araw pakikibaka yan. Pero yung mga hirap, binawasan ng ating Panginoon. Kaya bilang pasasalamat naman sa ating Panginoon at panagtanaw ng utang na loob, kagaya ng sinabi niya sa atin, walk therein. Look for the old path, ask for it, and walk therein. Yan po yung ating landasin na suited for us. Okay. Yan po yung landasin na good for us. Yan po yung landasin na serene for us. Sabihin na magbibigay sa atin ng kapayapaan. Huwag na tayong maghanap ng iba pang landasin. Kagaya sinasabi nga roon sa 25:4 ng Psalms. Marami rito sa Psalms eh. Okay, gusto kong tignan din po natin ito. Yan. 25:4 sabi niya, show me thy way, O Lord, teach me thy path. Meron mo si Haring David? Ito po yung kanyang nais. Ipakita mo sa akin yung landas mo. Hindi niya sinabi, alam ko kung anong landas ko. Landas ko yan. Yan yung tahakin ko. No. Ang sabi niya, show me thy way. Then, teach me thy path. Ituro mo sa akin. Hindi siya nagmamarunong. Hindi siya nagmamagaling. Tayo rin dapat ganun po. Gusto natin lumakad sa lumang landas, gayahin po natin si Haring David. Hilingin natin sa Panginoon na ituro niya sa atin yung ating landasin. Hilingin natin sa Panginoon na ipakita niya sa atin yung ating landasin. Maging dito sa 27, verse 11, sabi niya rito, teach me thy way, O Lord. Lead me in the plain path because of mine enemies. Ganun din po. Na ibig sabihin, yan po ang attitude ni David. Gusto niya lumakad sa landasin ng ating Panginoon, the old way. Pero hindi ginagawa sa kanyang sariling kaalaman, sariling karunungan, sariling kalakasan. He asked the Lord to teach him the way. Kaya yan din po dapat yung attitude natin. Let the Lord teach us in all our ways. Huwag na tayong magmarunong. Let the Lord lead us in our ways. Huwag na rin tayong magmagaling. And let the Lord instruct us in all our ways. Huwag na tayong magpakitang gilas sa ating Panginoon. Hindi kailangan ng pakitang gilas natin. What we need is His instruction for us in our daily lives. Upang makalakad tayo doon sa lumang daan. Doon sa landasin na tinuturo ng banal na kasulatan na aayon sa sakdal na kalooban ng Diyos. Tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin.